Sa loob ng isang prestihiyosong kumpanya, nakatayo sa harap ng salamin si Leandro. Nakatingin sa labas habang umaagos ang ulan sa bintana. Ngunit hindi ulan ang nagpapabilis ng tibok ng puso niya, kundi ang isang babae. Sa mata ng iba, isa lang siyang kasamahan. Pero sa puso ni Leandro, si Jennifer ay isang lihim na iniibig. At sa pagpasok ng isang makisig at malungkot na babae, tumigil ang mundo ni Leandro. Ayan na siya, mahinang bulong niya sa sarili. Pulang-pula ang kulot niyang buhok. Bumabagsak sa balikat na parang alon sa dagat ng tukso. Ngunit ngayong araw, may kakaiba sa mga mata ni Jennifer. Kalungkutan, sakit at pagod. At sa pagbukas ng pinto, pumasok ang babaeng laman ng panaginip niya tuwing gabi. Bakit parang mas mabigat ang mga mata niya ngayon? Pagmamasid ni Logan habang nakatingin kay Jennifer. Lahat ng empleyado ay may hinala. Pinag-uusapan sa kantin, pinaghihinalaang may relasyon sila. Pero sa likod ng mga titig at mga ngiti, wala ni isang halik. Wala ni isang hawak. Puro pagpipigil, puro pag-iwas. Ngunit ngayong umagang yon, tila may babaguhin ang tadhana. Jennifer, okay ka lang? Tanong ni Leandro habang lumalapit. Hindi ko na kaya. Leandro, araw-araw na lang sigawan sa bahay. Lagi niya akong pinagbibintangan. Umiiyak na sabi ni Jennifer. Si Jennifer may asawa. Mayamang lalaki, mainitin ang ulo, mapagselos at mapang-abuso. At si Leandro may asawa ring simple at tahimik. Pero sa puso niya, naghuhumiyaw ang damdaming matagal nang ikinukubli. Huwag kang umiyak, mahinang sabi ni Leandro. Nandito lang ako. Minsan, gusto ko na lang tumakas. Pero saan naman ako pupunta? Humihikbi na sabi ni Jennifer. Hindi ko na alam. At sa pagyakap ng katahimikan, pareho nilang naramdaman ang init ng damdaming matagal nang pinipigil. Ngunit ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga papalapit na yabag. Nagsalita si Jennifer. May paparating. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Agad siyang tumayo at nagtungo sa ladies' room. Ilang minuto lang ang lumipas at nang siya'y bumalik, siya ay parang ibang tao na. Nakasuot muli ng ngiti si Jennifer. Lumapit sa boss at parang walang nangyari. Paano niya nagagawang itago ang lahat ng sakit? Malungkot na tanong ni Leandro sa sarili. Paano niya nagagawang baguhin ang kalungkutan niya sa isang kisap mata? At sa harap ng mga papel at meeting, dalawang pusong naglalaban ang nananahimik muli sa gitna ng opisina. Hapon na noon nang dumating ang isang courier sa opisina. Sa kamay nito, bitbit ang isang malaki at magarang bouquet ng mga bulaklak. Pula, puti at dilaw, nakabalot sa mamahaling tela. Ibinigay ito sa receptionist at makalipas ang ilang minuto, iniabot kay Jennifer. Mabilis siyang tumayo, ngumiti ng tipid at inilapag ang mga bulaklak sa karaniwang mesa ng opisina. Sa lugar kung saan lahat ng tao ay makakakita. Agad nagkomento ang isa niyang kaopisina. Si Katrina, ang pinaka-tsismosa. Ay wow naman, Jen! Ang bongga naman ng bouquet! Anniversary ba? Hindi, wala lang. Mahinang sabi ni Jennifer at mukhang hindi masaya. Nagkatinginan ang mga katrabaho. Sa kanilang mga mata, may halong inggit, paghanga at chismis. Pero habang sila'y nagtatawanan at nagkukwentuhan tungkol sa lucky girl na si Jennifer, hindi nila napansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang bulaklak ay hindi tanda ng pag-ibig. Ito ay paumanhin na palaging huli na. Ganito na lang palagi. Sisigaw siya, magwawala, tapos may bulaklak. Sabi ni Jennifer sa sarili.
Sa harap ng makukulay na petals, unti-unting naglaho ang kinang sa kanyang mukha. Parang mas lalong naging mabigat ang dibdib niya habang tinititigan ang bawat tangkay, bawat kulay, bawat amoy na minsan ay minahal niya. At si Leandro mula sa kanyang mesa, tahimik lang na nakatingin. Ramdam niya ang bigat, ramdam niya ang sugat. Alam niyang pagkakataon na ito, hindi para sulsulan, kundi para umalalay. At nang dumilim na ang paligid at isa-isa nang nagsiuwian ang mga tao, lakas loob siyang lumapit. "Jennifer, gusto mo bang maglakad-lakad muna?" Maingat na tanong ni Leandro. "Baka makabuti sa'yo." "Sige, gusto ko rin yan." Nakangiting sabi ni Jennifer. At sa labas ng gusali, wala na ang ulan. Ang mga dahon sa gilid ng daan ay kulay ginto't kahel, parang taglagas sa isang pelikula. Naglalakad sila sa ilalim ng mga punong may ambon ng mga dahong nalaglag. Walang imikan, pero bawat hakbang ay parang musika para kay Leandro. Sa tabi niya ay ang babaeng matagal niya nang minamahal, ngunit hindi niya pwedeng angkinin. "Napakaganda mo pa rin kahit malungkot ka," bulong ni Logan sa sarili. "At kahit kailan, hindi mo malalaman kung gaano kita kagusto." Gusto niya nang hawakan ang kamay nito o iyakap ang sarili sa kanyang mga balikat o kahit sandaling idikit ang kanyang pisngi sa pulang kulot nitong buhok. Pero hindi niya ginawa dahil alam niyang baka matakot ito, baka layuan siya, baka mawala siya habang hindi pa man siya lubusang nagiging sa kanya. At sa isang iglap ng lakas ng loob, marahang nagsalita si Leandro. "Jen, gusto mo bang sumaglit sa bahay ko? Kape lang, kwentuhan, kung okay lang sa'yo." Nagulat siya sa sarili, pero mas nagulat siya sa naging sagot ng babae. Mahinang nagsalita si Jennifer. "Sige, Leandro, gusto ko rin ng kausap." Ang gabing yon, tila may sariling pintig ang hangin. Tahimik ang paligid, ngunit sa puso ni Leandro, kumakabog ang kaba at pagnanasa. Mahinang pumatak ang ulan. Habang nakatayo sila sa tapat ng pinto ng kanyang apartment, kinakabahan siya. Hindi dahil sa takot, kundi sa posibilidad na ang gabing ito ang magpapabago ng lahat. Tumingin siya sa paligid, nag-aalala na baka may makakita. Isang kapitbahay, isang tsismosa, isang anino ng konsensya. Pero nang humarap siya kay Jennifer, lahat ng takot ay nabura. "Leandro," mahina at nanginginig ang boses ni Jennifer. Isang tawag lang ng pangalan at parang sumabog ang katahimikan. Ang mga kamay ni Jennifer ay humawak sa dibdib ni Leandro at sa isang iglap, nangyari ang matagal nang pinipigilan ng kanilang puso. Walang salita, walang paliwanag. Tanging mga yakap na puno ng pagod, luha at pagnanais na maramdaman na buhay pa sila. At doon, sa loob ng isang tahimik na apartment, 2 taong sugatan ang nakahanap ng panandaliang kanlungan sa isa't isa. Sa pagitan ng mga luha at halik, naramdaman ni Leandro ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman kahit kailan. Ang apoy ng damdaming hindi maipaliwanag, ngunit hindi rin kayang pigilan. Ang gabing yun ay hindi lamang init ng pagnanasa, kundi pagtakas sa mga sugat ng kanilang mga puso. Ngunit bawat gabi ay may umagang darating, at sa unang sinag ng liwanag, bumalik ang realidad. Tahimik na naghanda si Jennifer. Isinuot ang kanyang blouse, inayos ang buhok, at sa isang huling titig, ngiti ng pasasalamat, ngunit may bakas ng pangamba. "Jennifer, mag-iingat ka," nakangiting sabi ni Leandro. Tumango lang siya, walang salita, at sa huling paghalik sa pisngi, bumaba siya ng hagdan. Habang si Leandro ay nakatayo sa pinto,
Pinagmamasdan ang papalayong taxi. Pagpasok niya sa loob ng bahay, tahimik niyang pinulot ang mga damit na nagkalat sa sahig. Mga patunay ng kasalanan at pagkalito. Ngunit habang ginagawa ito, isang tanong ang umikot sa kanyang isip. Bakit wala akong nararamdamang pagsisisi? Rose, patawarin mo ko. Pero bakit parang ngayon ko lang naramdaman kung ano ang tunay na pagmamahal? Tanong ni Leandro habang nakatingin sa kawalan. Si Rose ang kanyang asawa. Isang mabait, tahimik at tapat na babae. Isang pintor na mahina ang loob, ngunit malambing magmahal. Ang babaeng kailanman ay hindi sumigaw, hindi nagdemand at hindi humingi ng sobra. Ngunit sa likod ng katahimikan ni Rose, unti-unti palang namamatay ang apoy ng damdamin ni Leandro. Hanggang sa isang araw, ibang babae na ang nagbigay ng init sa kanyang mundo. Tahimik ang gabi, ngunit sa bawat sulok ng apartment, may bakas ng isang lihim. Naglalakad si Rose, bit-bit ang pagod ng buong araw sa opisina. Ang katawan niya ay nanghihina, ngunit mas lalong pagod ang kanyang puso. Pagpasok niya sa bahay, naupo agad siya sa upuan, halos mapaluhod sa pagod. Ngunit bago pa siya makabawi ng hininga, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Hindi yon amoy ng kape, ni amoy ng bahay nila, kundi isang pamilyar na bango, isang mamahaling pabango ng babae. Tila nanigas si Rose. Hindi niya agad sinabi, ngunit ang puso niya ay parang binaril ng malamig na bala. Napatingin siya kay Leandro na pilit nilalaro ang mukha para magmukhang walang nangyari. Mahal, kumusta ang araw mo? Halika, kumain ka na. Sabi ni Leandro at pinipigilan ang ngiti. Hindi ako gutom. Kape na lang siguro at saka kaunting tinapay ang kakainin ko. Mahinahong sabi ni Rose. Habang hinahanda ni Leandro ang hinihingi ng asawa, panay ang sulyap niya kay Rose. Alam niyang hindi siya sigurado kung naaamoy ba nito ang bakas ng kataksilan. Ngunit sa kabila ng kaba, mas nangingibabaw ang alaala ni Jennifer. Ang halik nito, ang haplos ng kanyang palad, ang init ng gabing yon. Sa isip ni Leandro, ang katotohanan ay unti-unting lumalabas. Hindi niya na mahal si Rose. Habang nakaupo silang mag-asawa sa mesa, tinanong ni Rose ang kanyang asawa. Yung boss namin, inoferan ako ng promotion. Gagawin daw akong head ng department. Mas mataas ang sahod, halos doble. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Iritadong sumagot si Leandro. Of course, worth it. Rose, kulang ka lang sa ambisyon. Bakit hindi ka kumakain ng maayos? Puro pastry na lang. Kumakain naman ako kung kailan ko gusto. Nagpa-practice ako ng intuitive diet. Gusto ko, komportable ako sa ganito. Tungkol naman sa trabaho, ayokong isuko ang pagpipinta ko. Hindi naman natin kailangan magkamal ng maraming pera. Tahimik, walang sagot si Leandro. Ang babae sa harap niya, ang babaeng pinakasalan niya ay may sariling mundo. Isang mundong hindi niya na kayang damhin. Habang si Rose ay nagsisikap balansehin ang karera at ang sining, si Leandro naman ay nakabaon sa isang bangin ng kagustuhang hindi niya maunawaan. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa halip na pagnanasa, awa at pagkakasala ang nararamdaman niya. Ngunit ang tanong, huli na ba ang lahat? Ang mga araw ay tila nagiging karaniwan na lang kay Leandro. Trabaho sa umaga, lihim na pagnanasa sa hapon, at kasalanan sa gabi. Ngunit sa araw na to, may kakaiba. May malamig na katahimikang bumalot sa paligid ng opisina. Sanay na si Leandro na tuwing hapon ay nagtatagpo sila ni Jennifer sa isang kilalang hotel. Isang tagpuan ng kasinungalingan at matamis na kasalanan. Ngunit ngayong araw, iba ang ihip ng hangin. Habang abala siya sa kanyang mesa, napansin niyang parang iniiwasan siya ni Jennifer.
Wala na ang mga ngiti, wala na ang mga titig na dati nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. "Jennifer, bakit parang ang lamig mo ngayon?" Kinakabahang tanong ni Leandro. Lumapit siya sa babae habang ito'y nagbubuhos ng kape. Sinikap niyang maging palihim upang walang makapansin sa opisina. "Gusto mo bang magpahinga mamaya?" Pabulong niyang sabi. "Alam kong pagod ka. Makakatulong ako para mawala yung stress mo." Ngunit sa halip na matamis ng ngiti, isang matinding pagtanggi ang nakuha niya. "Tama na, Leandro. Wala nang tayo. Tapos na yon," malamig na sabi ni Jennifer. Yun lang at tumalikod na ito. Iniwan si Leandro na parang binagsakan ng mundo. Hindi niya alam kung anong mali ang nagawa niya. Akala niya gusto lang nitong umiwas pansamantala. Baka dahil sa bagong posisyon nito bilang manager ng department, marahil naisip niya kailangan lang nito na magpahinga. Lumipas ang ilang oras, kinuha ni Leandro ang ilang dokumento na dapat ay pirmahan at nagtungo sa opisina ng kanilang boss. Hindi na siya kumatok dahil sanay naman siyang pumapasok ng direkta. Ngunit ang kanyang mundo ay gumuho ng sandaling yon. Sa harap niya, ang babaeng minahal niya sa lihim, ang babaeng ipagpapalit sana niya sa kanyang asawa. Nakikipaghalikan na ngayon sa kanilang boss. "Pasensya na, hindi ko alam," nabubulol na sabi ni Leandro. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina. Hawak pa ang mga dokumentong kumalat sa sahig. Huminga siya ng malalim, nanginginig habang binabalikan sa isip ang nakita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. "Anong ginawa ko? Niloko ko si Rose. Sinayang ko ang lahat para sa babaeng niloloko rin ako." Umupo siya sa lumang upuan sa likod ng gusali, sa pagitan ng mga halaman at alikabok ng tanghali. Pinikit niyang mga mata, pilit na tinataboy ang mga imahe ni Jennifer. Ngunit ang bawat halik, bawat tawa, bawat "mahal kita" ay naging parang lason sa kanyang isip. At sa gitna ng kanyang pagkakalugmok, hindi niya namalayang nakatayo na si Jennifer sa kanyang likuran. "Leandro, wag mo nang gawing komplikado to." Tumingala siya at sa unang pagkakataon, ang babaeng dati iniidolo niya, ngayon isang estrangherong walang puso. Sa mga mata ni Leandro, natapos na ang lahat. Ang ilusyon ng pag-ibig, ang huwad na kaligayahan na minsan ay inakala niyang totoo. Tumayo si Leandro, tila walang kaluluwa. Sa loob-loob niya, bumagsak ang lahat. Ang ilusyon, ang pag-ibig, at ang dignidad. "Huwag ka nang magalit, Leandro. Mabait ka naman. Pero kailangan ko ng totoong lalaki. Yung may kakayahang magbigay ng buhay na gusto ko. Hindi yung bumibili ng regalo gamit ang pera ng asawa niya." "Jennifer, wag mo namang sabihin yan." Halos nagmamakaawa na sabi ni Leandro. "Mahal kita. Ginawa ko ang lahat para sa'yo." Malamig na tumawa si Jennifer. "Mahal? Tigilan mo yan. Tapos na tayo, Leandro. Bumalik ka na lang dun sa asawa mong si Rose. Mabait naman siya. At least siya may direksyon sa buhay." At tuluyang iniwan si Leandro. Mag-isa sa gitna ng ulan, ang mga salitang yon ay parang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Ngayon lang niya naramdaman kung gaano siya kamangmang, kung paanong isang tukso ang gumiba ng tahanan na pinaghirapan niyang buuin. Bumalik si Leandro sa opisina. Tahimik, parang wala ng kulay ang mundo. Ang bawat dokumento ay tila walang saysay. Ang bawat oras ay parang tanikala. Nang tinawag siya ng boss, nagkunwari silang walang nangyari. Parang hindi niya nahuli kanina ang eksena sa loob ng opisina. Ngunit sa ilalim ng bawat salita at pirma, may nakatagong hiya at galit sa sarili. Pagdating ng hapon, hindi na siya nakatiis. Agad siyang umalis ng opisina.
hindi man lang tumingin kay Jennifer. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Baka kaya ko pa. Baka maayos pa namin ni Rose. Magsisimula ulit kami. Ipapaliwanag ko ang lahat. Aaminin ko. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Ngunit pagpasok niya sa kanilang bahay, tila may malamig na hanging dumampi sa kanyang balat. Tahimik ang buong lugar. Walang amoy ng nilutong ulam. Walang tunog ng pinturang ginagalaw ni Rose. Walang kahit ano na tanda ng kanyang asawa. Wala na si Rose. Lumapit si Leandro sa kusina at doon, parang binagsakan siya ng langit. Sa ibabaw ng mesa, may nakakalat na mga larawan. Mga larawang malinaw, masakit at walang pagtanggi. Mga larawan nila ni Jennifer, magkasama sa kama, sa hotel, sa lihim na mundo ng kasalanan. Ang mga larawan na minsan ay naging patunay ng kanyang pagnanasa, ngayon ay naging hatol sa kanyang kababaan. Rose, paano mo to nakuha? Sandali lang. Nanginginig na tanong ni Leandro. Ngunit walang sagot. Ang tanging kasama niya ay ang echo ng sarili niyang pagsisisi. Sa gabing yon, naupo siya sa sahig, hawak ang mga larawan, umiiyak ng walang tunog. Doon niya tuluyang naunawaan na minsan ang pinakamalaking kabayaran ng kasalanan ay hindi ang parusa ng iba, kundi ang kawalan ng taong tunay na nagmamahal sa iyo. Makalipas ang 3 araw, nagpasya pa rin si Leandro na kausapin ang asawa niyang si Rose. Hindi niya alam kung anong pag-asa ang meron pa, pero sa puso niya, gusto niya pa rin itama ang lahat ng mali. Dumating siya sa bagong apartment ni Rose. Matagal siyang kumatok, paulit-ulit, halos mabingi na sa tunog ng sariling pagkatok, bago pa tuluyang bumukas ang pinto. Pagkakita niya kay Rose, agad niyang napansin. Mas lalo itong pumayat, namamaga ang mga mata, halatang walang tulog at walang pahinga. Ang dating sigla at ganda na nagbibigay kulay sa bawat araw niya, ngayon tila naglaho kasama ang kanilang masayang nakaraan. Bakit ka pa pumunta rito, Leandro? Ano pa bang inaasahan mo? Nagtiwala ako sa'yo. Niloko mo ko sa mismong bahay natin. Binilhan mo pa ng mga regalo ang kabit mo gamit ang perang pinaghirapan ko. Humingi ka pa ng kotse sa akin. Bakit mo to ginawa sa akin, Leandro? Bakit mo ako ginanito? Nanginginig ang boses na tanong ni Rose. Tahimik lang si Leandro. Wala siyang maisagot. Nakatitig lang siya kay Rose, hindi alam kung saan magsisimula. Hindi alam kung paano babawiin ang sakit na siya mismo ang dahilan. Umiling si Rose, puno ng pagkadismaya at nagsalita ng mariin. Tama na, naipasa ko na ang mga papeles para sa legal separation. At pakiusap lang, Leandro, huwag ka nang lalapit o pumunta pa rito. Huwag mo na akong guguluhin. At bago pa siya makasagot, mariing isinara ni Rose ang pinto. Isang tunog na parang kumitil sa huling hibla ng pag-asang hawak ni Leandro. Naiwan siyang mag-isa, nakatulala, habang ang katahimikan ay parang bumubulong ng katotohanan. Tapos na ang lahat. Dahan-dahan siyang umalis, mabigat ang bawat hakbang. Tumingala siya sa itaas, sa mga kumikislap na panoramic na bintana kung saan naroon si Rose. Ang babaeng minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Naisip niya na nagkamali siya at ngayon huli na ang lahat. Handa na siyang pagbayaran ang bawat pagkukulang at kasalanan. Makalipas ang 1 buwan, tuluyan nang na-file ang kanilang separation. Ang pagmamahal nila, formal nang winakasan. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Isang hapon, nakatayo si Leandro sa bus stop. Hawak ang lumang bag, tahimik na nakamasid sa mga dumaraang sasakyan. Pareho pa rin ang trabaho niya. Walang bago, walang pag-asenso, pero sapat para mabuhay. Sa bahay, may naghihintay na kasintahan. Maganda, pero mayabang, palareklamo at palaging may sinisigaw. Ngunit sa isip ni Leandro, mas mabuti na yon kesa manatiling mag-isa. Habang nakatayo siya, huminto sa tapat niya ang isang mamahaling sasakyan. Dahan-dahang bumaba ng bintana.
At sa sandaling yon, tila huminto ang mundo. Si Rose, 3 taon matapos silang maghiwalay, heto siya, muli niyang nasilayan ang babaeng minsan niyang pinabayaan. Ang babaeng hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nawawala sa kanyang puso. Halos hindi na makilala ni Leandro si Rose. Mas lalo itong pumayat, ngunit sa kabila nun, mas lalo rin siyang gumanda. May kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Isang uri ng kapayapaang matagal nang nawala noon. Ngumiti si Rose, bahagyang nagbukas ng pinto ng kanyang kotse at marahang nagsalita. "Sakay na, ihahatid na kita." Hindi na nag-atubili pa si Leandro. Ngumiti siya at may halong saya at kaba ang kanyang boses. "Salamat. Oo, sige." Habang nasa biyahe, napansin ni Leandro ang loob ng sasakyan. Bago, mabango, at mamahalin. Hindi niya napigilang magtanong, "Maganda tong kotse mo. Regalo ba yan ng asawa mo?" "Asawa? Wala akong asawa. Wala rin akong boyfriend." Napatingin si Leandro sa kanya, tila nabigla. "Kaya kong buhayin ng sarili ko, Leandro. Ayoko nang umasa sa kahit kanino. Ayoko na ring sumugal ulit." Ngumiti si Rose, pero sa likod ng ngiting yon ay may halong pait. Isang babaeng natuto na sa hirap at sakit. "Yung nangyari sa atin, marami akong natutunan doon. Ayokong dumaan ulit sa ganoong klase ng relasyon. Yung ako lang ang nasasaktan. Ngayon may sarili na akong art studio. Nagpipinta ako araw-araw at sa wakas ay masaya na ako." Habang nagsasalita si Rose, tahimik lang si Leandro. Sa loob-loob niya, umaasa pa rin siyang baka sakaling may pag-asa pa. Baka kaya pa niyang itama ang lahat. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Rose, alam niyang wala na, tapos na, at si Rose ay isang bagong tao na ngayon, malaya, payapa, at buo. At wala na siyang lugar sa buhay nito. Pagkarating nila sa tapat ng gusali, huminto ang kotse. "Dito ng biyahe mo, ingat ka." Tumango si Leandro, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Habang papalayo ang kotse, matagal niya itong sinundan ng tingin hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kanto. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, mabigat at pumasok na sa gusali. Mabilis lumipas ang mga oras. Nang makauwi siya sa bahay, sinalubong siya ng boses ng kanyang kasintahan ngayon. Galit at iritado. "Leandro, wala ka na namang in-order na pizza? Ilang beses ko bang sasabihin? Gusto ko ng pepperoni." Sa sandaling yon, parang gumuho muli ang mundo ni Leandro. Pagod na siya. Sa ingay, sa sigaw, sa paulit-ulit na gulo. Wala na siyang lakas. "Mag-impake ka na. Umalis ka na rito. Ngayon din." Mahina, ngunit mariing utos ni Leandro. Napatingin ang babae, nagulat, ngunit hindi na siya pinakinggan. Matapos nun, dumiretso si Leandro sa banyo, isinara ang pinto, at doon, tuluyang bumigay. Humagulgol siya ng tahimik, tumingin sa salamin, at ang nakita niya ay isang lalaking halos hindi niya na makilala. Namumugto ang mga mata, puno ng hiya at pagkamuhi sa sarili. Habang patuloy na bumabagsak ang mga luha, bumulong siya sa salamin. "Kung hindi ko lang pinatulan si Jennifer, siguro ako yung may bagong kotse ngayon. At si Rose, siya pa rin yung naghihintay sa akin sa bahay. Tahimik, mapagmahal at tapat." Ngunit wala na. Ang mga sana ay naiwan na lang sa hangin. At habang umiiyak si Leandro sa harap ng salamin, alam niyang ang pinakamalupit na kaparusahan ay hindi ang nawala ng lahat, kundi ang ma-realize na siya mismo ang dahilan kung bakit niya ito nawala. Mula ng araw na yon, tuluyang nagbago ang buhay ni Leandro. Lumipas ang mga taon at bagamat patuloy pa rin siyang nagtrabaho, hindi na niya muling nahanap ang kapayapaan na minsan ay meron siya. Araw-araw, umuwi siya sa tahimik na apartment na walang boses ng asawa. Walang tawanan, walang yakap na naghihintay. Tanging katahimikan at alaala ng kanyang mga pagkakamali ang nagsisilbing kasama niya gabi-gabi. Minsan, habang naglalakad siya pauwi, dumaraan siya sa gallery kung saan ipinapakita ang mga obra ni Rose.
Tinitingnan niya ito mula sa labas. Nakikita niya si Rose na masaya, napapaligiran ng mga taong humahanga sa kanya. At sa bawat tawa at ngiti ni Rose, alam ni Leandro, yun ang kapayapaang hindi niya na maibabalik. Hindi na niya kailangang lapitan dahil alam niyang mas masaya na ito nang wala siya. At sa katahimikan ng kanyang gabi, paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Kung sana minahal ko siya ng tama. Ngunit ang sana ay hindi sapat para itama ang isang pusong sinugatan ng pagtataksil. Sa pag-ibig, ang tiwala ay parang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mong subukang buuin muli. Pero mananatili na ang mga bitak. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga regalo o matamis na salita, kundi sa katapatan, respeto at kakayahang pahalagahan ang taong nasa harap mo bago pa siya mawala. Kaya kung may taong nagmamahal sa iyo ng totoo, pahalagahan mo. Dahil kapag huli na, kahit ilang luha pa ang ibuhos mo, hindi mo na maibabalik ang pagkakataong minsan mo nang sinayang. Para sa ating mga tagapakinig, kung may taong nagmamahal sa inyo ngayon, pakinggan nyo siya, pahalagahan at huwag hintaying mawala bago nyo ma-realize kung gaano siya kahalaga. Dahil minsan, ang pinakamalungkot na kwento ng pag-ibig ay hindi ang iniwan ka, kundi ang alam mo na ikaw mismo ang dahilan kung bakit siya umalis. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.